Si Franz Castro po yan. Magbigay nga kayo ng example. So syempre, nawawala ng serbisyo, no? Nababawasan ng serbisyo sa edukasyon, sa pangkalusugan, sa pamahayaan, sa housing, yung ating mga mamamayan. Habang may korupsyon, ano ba ang nangyayari? Bukod sa ang nangyayari ngayon, di ba nakita naman natin yung kakulangan ng sweldo ng mga manggagawa? Tama ba? Yung mga palisiya ng kontraktual, talagang nakakamatay yan. Yung mga polisiya na ginagawa ngayon na pinadadala na lang yung ating mga manggagawa sa iba't ibang mga bansa, no, para magtrabaho sa halip na maglagay ng oportunidad dito. Lahat yun ay pinagtitiisan ng mga Pilipino, tama ba? Pero hindi na natin matitiis na yung ating buhay, yung ating kabahayan, yung ating kabuhayan ay malunod doon sa baha, tama ba? No, dahil sa yung pondo na dapat na inilalaan doon sa flood mitigation o nilalaan natin para supilin sana yung mga baha sa Metro Manila at iba't ibang lugar ay binubuhayin na. Sa pagdinig, nakita niyo naman magkano daw ang tongpats ng mga senador, di ba? Ng mga kongresista, magkano ba? 30%, no? 30% dyan. Kalahati na lang yan mapupunta doon sa mga project. So, ganyan kakapal ang mukha ng mga kurapot dito sa ating bansa. At hindi natin, nakita naman natin sa pagtalakay ng kasaysayan ng bulok na sistema sa ating bansa mula sa panahon ni Marcos Sr. hanggang sa panahon ngayon. Iba't ibang mga forma lang ay laganap talaga ang korupsyon. Tama yung ating MC kanina, no? Isa sa talagang nakita natin na lantarang binubulsa ay yung confidential funds, no? Binulgar natin yung 125 na confidential funds na binastos lang in 11 days, no? Talagang nakakilabot itong mga nangyayari. At hindi lang yan, hindi lang si
pinagbubugayan ho natin Franz ng ating Castro. mga leader mula sa mga bayan candidate. Sila ang mga naglantad ng korupsyon at nanatiling palaban sa loob at labas ng Kongreso. Makibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Makibaka! Magtapos po sa labas ng Kongreso, wala po sa loob ng Kongreso, lalabas po tayo mula sa mga komunidad. Tatawagin ho natin ang mga leader sa mga komunidad, ang mga leader sa mga eskwelahan upang ilantad ang kanilang pagtindig laban sa korupsyon. Sa una pong tagapagsalita, Eduardo Gato, mula sa Kilusang Mayuuno ng National Capital Region. Ang sao! Ang bayan! Ang bayan po, pangunahin na bumubuhay po sa ating bayan. Mula po sa pamamagitan ng buwis ng mga manggagawa at mamamayan. Kahit po yung mga kapatid natin mga pulis. Garapanan po ang pagnanakaw sa kabayan ng bayan. Hindi po tayo lahat ligtas kung ano mang estado ng ating kabuhayan. Kabataan, manggagawa, magsasaka, at lahat ng mamamayang Pilipino. Na siyang bumubuhay sa ating bayan. Pero ano ang kalagayan ng ating mamamayan? Sa lumo nandun. Kaya po, napakagandang isipin na sa ganitong pagkakataon, yung alyansa ng mamamayan sa ilalim po ng KKK, Kalampagan kontra Korupsyon, ay isang pagpapakita na makapira na lumaban ang mamamayan Pilipino. Nandito po tayo sa People Power Monument. Live tayo guys ha, saan live na live tayo. Edge sa White Plain tayo guys. dahil Edge sa itong White mga Plain. Live tayo. lakot sa ating bayan, mga niluklok natin sa kapangyarihan, dapat kang ikulong at lahat ng sangkot ay managot. At lahat ng mga politikong ito na nagpapakasasa sa kaban ng bayan, habang ang mamamayan, ang manggagawa, nasasadlak sa sobrang kahirapan. Buti na kayo Tayo ngayon naghihirap tayo. dahil sa pangunahing ginagawa ng dapat nangangalaga sa ating bayan. Korupsyon ang ginagawa. Matagal na po itong nangyayari. Pati po ang kalikasan, tumulong na upang ilantad ang kabulukan. Kaya yung flood control projects, ang nakontrol nila yung pondo, hindi yung flood. Sa dahil sa tindi ng korupsyon magaganap. Hindi lang po yan sa proyekto ng flood control. Sa lahat po ng ehensya ng gobyerno. Nangyayari po yan. Pero po sa pagdating sa serbisyo publiko, ang tanong, ang sagot Oo nga, na lumipat sila eh. nasa kapangyarihan. Pag tinatanong natin kung